Pamagat, ang Bukang Liwayway sa Maynila, ang lihim na lakas ng Pilipinas. Isang pangyayari sa gitnang silangan noong 2026 ang gumulantang sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ipinapahayag namin ang aming pagtiwalag sa OPEC at pinipili namin ang Pilipinas bilang aming bagong katuwang. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang UAE, ang ikatlong pinakamalaking producer ng langis sa mundo, ay hindi pinili ang Amerika, Britanya o Alemanya kundi ang Pilipinas. Isang araw lamang matapos ang deklarasyon, inihayag nila ang isang malawakang kasunduang pang-ekonomiya sa Pilipinas na nagbunsod ng agarang pagsusuri mula sa mga pandaigdigang institusyong pampinansyal at sa industriya ng enerhiya sa Europa. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pagsusuri, nagsimula na ang sunod-sunod na reaksyon. Wala pang isang linggo, ang Qatar ay tumiwalag din sa OPEC at nagpahayag ng pinalawak na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa mga larangan ng makabagong industriya. Ang solusyon pagkatapos ng panahon ng langis ay nasa Pilipinas. Upang makaligtas, kailangang kumapit ng mga bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas. Habang ang direksyon ng kaayusan sa gitnang silangan ay bumabaling sa Pilipinas, umakyat sa 94.8% ang positibong pananaw ng mga mamamayan doon sa mga Pilipino. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng biglaang pag-angat ng Pilipinas bilang isang susing bansa? Ang bagong kaayusan na isinulong ng Pilipinas sa gitna ng mga lamat sa 60 taong kartel ng langis ngayon, ibubunyag natin ang lahat ng lihim. Dr. Khalid, mangyaring pumunta agad sa Strategy Center. Mayroon tayong emergency. Alas 2:17 ng madaling araw, habang sunod-sunod na lumalabas ang mga breaking news sa bawat screen, napagtanto kong mali ang lahat ng aking mga naunang pagsusuri sa pandaigdigang pamilihan. Ako si Khalid Altani, ang punong analyst para sa Future Industry Strategy Investment sa ilalim ng Qatar Sovereign Wealth Fund. Noong araw na iyon, kakaiba ang kapaligiran sa loob ng Strategy Situation Room. Seryoso ang mukha ng lahat ng nakatayo sa paligid ng conference table. Hindi ito simpleng pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna ng malaking screen, malinaw na nakasulat sa pulang background ang isang pangungusap. UAE, opisyal, na kumalas sa OPEC at OPEC+. Natigilan ako sa harap ng pangungusap na iyon. Ang opisyal na pag-alis ng United Arab Emirates sa Organization of the Petroleum Exporting Countries ay hindi lamang isang simpleng alitang diplomatiko. Ito ay isang pangyayaring yumanig sa pundasyon ng sistema na sumuporta sa pandaigdigang merkado ng langis sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, sinubukan kong magpakahinahon. Matagal nang inaasahan sa industriya ang lumalalang tensyon sa pagitan ng UAE at Saudi Arabia. Bagamat mas maaga ito kaysa sa inaasahan, hindi ito isang sitwasyong imposibleng suriin. Pinakalma ko ang aking sarili habang umuupo. Mas maaga lang ito sa inaasahan. Hindi kailangang magpanik. Ang problema ay ang ikalawang breaking news. Ilang sandali pa, isa pang pangungusap ang lumitaw sa screen. Pagkatapos kumalas sa OPEC, UAE at Pilipinas, naglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement, agarang ipatutupad. Binasa ko ang pangungusap ng 2-3 beses. Habang binabasa ko ito, lalo akong hindi makapaniwala. Pilipinas, hindi Amerika, hindi Alemanya, hindi Britanya, at hindi rin Hapon. Ang bansang pinili ng UAE matapos putulin ang kalahating siglong alyansa sa langis ay ang Pilipinas. Natigilan ako sa salitang iyon. May pakiramdam na may mahalaga akong nakaligtaan, isang pakiramdam na unti-unti ngunit malinaw na lumalakas. Nasa conference room din si Edward Miller, isang punong tagapayo mula sa Europa. Mayroon siyang mahigit 20 taong karanasan sa sektor ng pananalapi sa London at kilala sa kanyang matatag na pananaw sa pandaigdigang kaayusan. Sa anumang pagpupulong sa gitnang silangan, laging may bigat ang kanyang mga pagsusuri at iginagalang ko ang kanyang mga opinyon. Tiningnan niya ang screen at nagsalita na parang walang gaanong halaga ang nakita. Pilipinas, isa lamang itong political gesture. Ang tunay na strategic partners ay palaging magiging Washington at London. Maghintay lang tayo at makikita natin. Sa simula, sinubukan kong sumang-ayon sa kanya. Alam kong ang Pilipinas ay may lumalagong sektor ng serbisyo at isang matatag na daloy ng remittances. Alam kong mayroon silang mga industriya sa electronics at business process outsourcing, BPO, na nakikipagkumpetensya sa buong mundo.
Ngunit ang ideya ng Pilipinas bilang isang strategic partner na kasamang magdidisenyo ng kinabukasan ng gitnang silangan ay hindi kailanman seryosong pumasok sa aking isipan. Ang paglikha ng kaayusan ay palaging nasa kamay ng Amerika at Europa. Matagal kong pinaniwalaan na ang ibang mga bansa ay dapat lamang humanap ng kanilang lugar sa loob ng kaayusang iyon. Ngunit wala pang 2 oras, isang kagyat na dokumento ang dumating sa pamamagitan ng linya ng Qatari Ministry of Foreign Affairs. Ang nilalaman, ang pagbisita ng delegasyong pang-ekonomiya ng Qatar sa Maynila ay lubos na pinalawak at tatalakayin nila ang isang komprehensibong kooperasyon na sumasaklaw sa artificial intelligence, renewable energy, agri-technology, at advanced logistics. Natulala ako habang hawak ang dokumento, hindi lamang ito isang biglaang kilos ng UAE. Ang aming bansa, ang Qatar, ay gumagalaw din sa parehong direksyon. 2 mahalagang bansa sa gitnang silangan, sa pamamagitan ng magkaibang landas, ay halos sabay na tumuturo sa iisang direksyon. At ito ay patungo sa isang bansa na hindi ko kailanman sineseryoso bilang isang strategic na estado. Kinailangan ko ng oras upang lubos na matanggap ang bigat ng katotohanan ito. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid-pulungan. Si Sheikh Abdullah bin Hassan, isang maimpluwensyang opisyal na maka-Amerikano, ay tumayo at nagsalita sa malakas na tono. Bakit tayo mag-aaksaya ng oras sa Pilipinas kung nariyan naman ang Amerika? Ito ba ay estratehiya o emosyon lamang? Si Rashid, isang batang industrial strategist, ay sumagot ng mahinahon ngunit malinaw. Kamahalan, hindi ito simpleng usapang pangkalakalan. Ito ay tungkol sa muling paghubog ng buong supply chain. Iyan ang sinasabi ng datos. Ngumisi si Sheikh Abdullah. Samantala, si Edward ay nagsimulang isa-isahin ang mga kahinaan ng Pilipinas sa isang kalmado ngunit matatag na paraan. Ang banta ng mga bagyo at natural na kalamidad, ang tensyon sa West Philippine Sea, ang limitadong likas na yaman, ang isyu ng kahirapan at hindi pantay na pag-unlad, at ang lokasyon nito sa isang rehiyong may geopolitical na tensyon. Habang pinapakinggan ko siya, tumango ako. Wala siyang sinabing mali. Ang parehong impormasyon ay nasa aking datos. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang pagkabagabag ang naramdaman ko. Paanong ang isang bansang may napakaraming kahinaan ay siyang unang pinili ng UAE, isang nangungunang producer ng langis, matapos nitong talikuran ang dekada-dekadang alyansa? At bakit tahimik na sumusunod ang Qatar sa parehong landas? Ang dalawang katotohanang ito ay hindi tumutugma sa malamig na pagsusuri ni Edward. Kailangang may malinaw na dahilan kung bakit 2 makapangyarihang bansa ang sabay na gumagalaw sa iisang direksyon. Pinagtabi ko ang mga dokumento ng kasunduan ng UAE at ang itineraryo ng delegasyon ng Qatar. Napansin ko ang mga salitang paulit-ulit na lumalabas. Digital infrastructure, supply chain resilience, renewable energy, agri-technology, disaster preparedness, long-term strategic, partnership. Hindi ito ang mga salitang ginagamit sa mga transaksyon sa enerhiya. Hindi ito ang mga terminong naririnig sa negosasyon ng pagbenta at pagbili ng langis at gas. Ito ang lengguwahe ng mga bansang muling nagdidisenyo ng kanilang istrukturang pang-industriya mula sa simula. At sa gitna ng usapang iyon, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng Pilipinas. Noon ko lamang sinimulang isaalang-alang ang ibang posibilidad. Marahil hindi ito simpleng pagpapatuloy ng kooperasyon sa enerhiya. Marahil ang gitnang silangan ay seryosong naghahanda para sa isang panahon matapos ang langis, naghahanap ng isang bagong pundasyong pang-industriya at sa sentro nito ay ang Pilipinas. Nang magsimulang tumatak sa aking isipan ang ideyang iyon, hindi na ako makapag-focus ng maayos sa pulong. Sa pagtatapos ng pulong, mahinahon akong nagsalita. Mayroon ba sa inyo dito ang kayang ipaliwanag ng maayos ang istrukturang pang-industriya ng Pilipinas? Sandaling nabalot ng katahimikan ang silid. May isang umubo. Walang ganang sumagot si Edward, BPO, mga OFW Jollibee. Hindi ba sapat na iyon? Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng may pagkadismaya. Para sa isang taong matagal nang nagsusuri ng pandaigdigang kaayusan, ang kanyang sagot ay napakababaw. Ang pagpapaliwanag sa bansang unang nilapitan ng isang dambuhalang producer ng langis matapos putulin ang kalahating siglong alyansa sa pamamagitan lamang ng BPO at Jollibee ay katumbas ng pag-amin na wala siyang alam. Paglabas ko ng situation room, isang tanong ang malalim na tumatak sa aking isipan.
Ano ba talaga ang mayroon ng Pilipinas kung kaya't ang mga bansang humubog sa panahon ng langis ay sila ang unang nilalapitan habang naghahanda para sa kinabukasan matapos ang langis? Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking opisina at matagal na tinitigan ang mga ilaw ng Doha. Tila may narinig akong tunog ng isang maliit ngunit malinaw na lamat na nabubuo sa aking pananaw sa mundo. Kinabukasan, sinimulan ko ang isang masusing pagsisiyasat sa Pilipinas. Nagsimula ako sa simpleng pagsusuri sa industriya. Anong mga sektor ang mayroon sila, sinong mga kumpanya ang nakikipagkumpetensya sa aling mga merkado, at paano nabubuo ang kanilang istruktura sa pag-export. Ngunit ilang oras lamang matapos magsimula, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Habang unti-unti kong nauunawaan ang mga pangunahing kondisyon ng Pilipinas, lalo akong nalilito. Walang sapat na likas na yaman. Isang arkipelagong madalas tamaan ng kalamidad. Isang bansang nagmula sa abo ng digmaan, napapaligiran ng mga geopolitical na tensyon, patuloy na banta ng mga natural na sakuna, mabilis na pagbabago sa demografiya. Bilang isang strategic analyst, nasuri ko na ang potensyal ng paglago ng 12-dosenang mga bansa. Kung may magpapakita sa akin ng isang dokumentong may ganitong mga kondisyon at hihilinging suriin ang kinabukasan nito, hindi ako mag-aatubiling sabihin, sa ganitong mga kondisyon, karaniwang bumabagsak ang isang bansa. Ang kaligtasan mismo, hindi paglago, ang magiging mahirap. Ngunit narito ang Pilipinas, isang mahalagang sentro sa pandaigdigang supply chain ng teknolohiya at serbisyo. Sa gitna ng aking pagkalito, sinimulan kong halungkatin ang mga tala ng kasaysayan ng Pilipinas. At hindi nagtagal, natagpuan ko ang isang bagay na ganap na bumago sa aking mga inaasahan. Mga footage, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga imahen ay nagpapakita ng ganap na pagkawasak. Mga tulay na gumuho at nag-iwan lamang ng mga labi sa mga ilog. Sa mga kalsada, mga gusaling kalansay na lamang ang nakatayo. Mga batang nakayapak na naglalakad sa wasak na mga lansangan. At sa mukha ng mga matatanda, mas malalim ang kawalan ng pag-asa kaysa sa determinasyong mabuhay. Hindi ko mapigilang itigil ang video. Napansin ko ang isang maliit na numero sa isang sulok ng screen, ang per capita income ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan, katumbas ng pinakamahihirap na bansa sa Afrika. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap na iyon, hindi ka panipaniwala. Ang Pilipinas na aking sinisiyasat ngayon isang bansa na may mahalagang papel sa global electronics market, isang bansang pinag-aagawan ng mga makapangyarihang bansa sa gitnang silangan, ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo, isang henerasyon lamang ang nakalipas. Hindi ko maikonekta ang dalawang katotohanan. Hindi ko maramdaman na iisang bansa lamang sila. Tinawag ko ang aking assistant. Totoo ba ang video na ito? Ang mga guhong iyan ba ang Maynila ngayon? Tahimik na tumango ang aking assistant. Ito po ay mga tala pagkatapos ng digmaan. Noong panahong iyon, itinuring ng internasyonal na komunidad ang Pilipinas bilang isang bansang imposibleng ibangon. Muli kong tiningnan ang screen. Mas lalo kong ninais malaman kung paano naging modernong Pilipinas ang mga guhong iyon. Sumunod kong tiningnan ang datos. Habang pinag-aaralan ko ang graph ng paglago ng industriya ng Pilipinas, natulala ako. Ang mga numero ay hindi katulad ng anumang graph ng paglago na nasuri ko na. Hindi lamang ito matarik, ito ay halos patayo, at ang pag-angat ay nangyayari ng sabay-sabay sa iba't ibang sektor. Nangunguna sa mundo, sa business process outsourcing, isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang semiconductor at electronics assembly. Malaking potensyal sa renewable energy, isang pangunahing pinagmumulan ng mga skilled professionals sa buong mundo, isang strategic na lokasyon para sa logistics sa Southeast Asia. Napabulong ako habang nakatitig sa screen. Hindi ito isang growth curve, ito ay isang pagsabog. Nang hapong iyon, mayroon kaming naka-schedule na video conference sa mga taga-pinansya sa London. Si Edward, kasama ang ilang mga analyst mula sa Europa, ay nasa kabilang panig ng screen. Sa kanyang karaniwang tiwala at matatag na tono, binuod niya ang pag-angat ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang estratehikong sinuportahan ng isang partikular na superpower noong Cold War. Lumago ito dahil may suporta at hindi iyon isang pambihirang kakayahan ng Pilipinas. Sa una, sinubukan kong tanggapin ang kanyang paliwanag. Hindi maikakaila na malaki ang naging papel ng tulong mula sa labas sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit ilang sandali pa, isang katanungan ang sumagi sa isip ko.
Hindi lamang ang Pilipinas ang nakatanggap ng ganoong suporta, dose-dosenang mga bansa ang nakatanggap ng estratehikong tulong noong Cold War. Ngunit bakit wala sa kanila ang naging tulad ng Pilipinas ngayon? Bakit ang Pilipinas lamang ang umabot sa ganitong antas? Hindi nasagot ng paliwanag ni Edward ang tanong na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa isang pulong, hayagan kong kinuwestiyon ang sinabi ni Edward. Hindi sapat ang paliwanag na iyan. Hindi nito na ipapaliwanag kung bakit hindi nakamit ng ibang mga bansang tumanggap ng parehong suporta ang parehong resulta. Sandaling katahimikan ang namayani. Bahagyang itinaas ni Edward ang kanyang kilay. Ito ang unang beses na direkta kong tinutulan ang kanyang sinabi. Nagkatinginan ang ibang mga analyst sa silid. Hindi ko pinansin ang kanilang mga tingin. Sa isip ko, naghihintay na ang mga susunod na datos. Nang gabing iyon, habang sinusuri ko ang isang ulat tungkol sa Japan, isang hindi inaasahang impormasyon ang aking natuklasan. Isang listahan ng mga bansang pinakamasidhing binabantayan ng Economic Security Agency ng Japan. Sa mga larangan ng semiconductors, baterya, advanced materials at sa hinaharap na supply chain, ang bansang pinakakinababahala ng Japan bilang katunggali ay ang Pilipinas, partikular sa papel nito sa assembly at logistics. Naguluhan ako. Palaging sinasabi ng pandaigdigang media ang tungkol sa mga krisis sa Pilipinas, ngunit ang Japan, na pinakamalapit at matagal nang nagmamasid dito, ay itinuturing itong isa sa pinakamahalagang katunggali na dapat bantayan. Napakalaki ng agwat. Aling panig ang mas tumpak na nakikita ang mundo? Buong gabi kong pinag-aralan ang modernong kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pagkakasunod-sunod, at doon, natuklasan ko ang isang kakaibang pattern. Nagkaroon ng digmaan. Mula sa mga guho, nagsimula ang industrialisasyon. Nagpatuloy ang mga panloob na tensyon. Dumating ang pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sumabog ang krisis pinansyal sa Asya. Nagsimula ang pressure sa kalakalan mula sa mga makapangyarihang bansa. Nayugyog ang pandaigdigang supply chain. Ang kakaiba ay sa tuwing dumaranas ng krisis ang Pilipinas, lalo itong lumalakas. Walang anumang sukatan ang bumagsak kumpara sa bago ang krisis. Sa halip, sa bawat pagkakataon, ang kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa industriya ay tumataas ng isang antas, walang mintis, pagkatapos ng bawat krisis. Habang tinitingnan ko ang datos na iyon, nakaramdam ako ng isang bagay na malapit sa takot. Bakit lalong lumalakas ang bansang ito mula sa krisis? Hindi ko mahanap ang sagot. Ipinapakita ng datos ang katotohanan, ngunit ang dahilan ay wala sa mga numero. Isang taong buong buhay na nagtiwala sa mga numero, ngunit sa pagkakataong ito, tila tumatangging magpaliwanag sa akin ang mga ito. Lalo akong nabagabag. At noon, dumating ang isang bagong ulat mula sa Qatar Economic Security. Binuksan ko ang ulat at mabilis na binasa ang mga pangunahing punto. At isang pangungusap ang nakakuha ng aking pansin. Resulta ng pagsusuri sa katatagan ng pangmatagalang supply chain, Pilipinas, nagtataglay ng isa sa pinakamataas na antas ng resilience sa mundo. Binasa ko ulit ang pangungusap at binasa ulit. Resilience. Ang salitang iyon ay umikot sa aking isipan. Mula nang una kong makita ang kasunduan ng UAE, hindi ko maintindihan kung bakit Pilipinas. Ang teknolohiya, kakayahan sa pagmamanupaktura, o presyo, wala sa mga ito ang naging kumpletong sagot. Ngunit ang salitang ito, resilience, ay iba. Mayroon itong tinatamaan. Dahan-dahan kong inayos ang aking mga iniisip. Ang hinahanap ng mga bansa sa gitnang silangan ngayon ay maaaring hindi lamang simpleng makabagong teknolohiya, sa malawakang proseso ng pagbabago upang makawala sa pag-asa sa langis at magtayo ng bagong pundasyong pang-industriya. Ang pinakakailangan ng gitnang silangan ay isang sistemang hindi babagsak anuman ang sitwasyon. Isang bansang kayang panatilihing tumatakbo ang supply chain kahit may digmaan, krisis sa ekonomiya, o panlabas na pressure, at paulit-ulit na pinatunayan ng kasaysayan ng Pilipinas. Kahit anong krisis ang dumating, hindi sila bumabagsak. Hindi ko pinatay ang ilaw sa aking opisina ng gabing iyon. Kahit na nagpaalam na ang aking assistant, mag-isa akong nakaupo at patuloy na tinitingnan ang mga materyales tungkol sa Pilipinas. Ang mga larawan ng mga guho, ang patayong pag-angat ng mga graph ng paglago, ang walang katapusang siklo ng krisis at pagbangon. Habang tinitingnan ang lahat ng ito, isang tanong ang lalong luminaw sa aking isipan. Paano nagawang mas mabilis na mag-evolve ng Pilipinas sa gitna ng krisis? Lalong lumakas ang aking paniniwala
na para mahanap ang sagot, kailangan kong tumingin sa kabila ng mga numero. Mayroong isang bagay sa loob ng bansang ito na hindi nakikita sa datos. Isang gabi, habang nagpapatuloy sa aking pagsasaliksik, pinanood ko ang isang dokumentaryo tungkol sa Asian financial crisis na tumama sa Pilipinas. Sa simula, inakala kong isa lamang itong pag-aaral ng kaso ng krisis sa ekonomiya. Alam ko na naubos ang kanilang foreign exchange reserves at humingi sila ng tulong mula sa International Monetary Fund. Marami na akong nasyuring mga bansang dumanas ng katulad na krisis. Karaniwan, nagkakagulo ang gobyerno, nagkakawatak-watak ang mga mamamayan, at inaabot ng maraming taon bago makabawi. Inaasahan kong isa rin ang Pilipinas sa mga kasong iyon. Ngunit ang mga eksena sa screen ay ganap na iba sa aking inaasahan. Ang mga eksena ay hindi tungkol sa ginto. Ito ay tungkol sa mga tao. Mga larawan mula sa 1986 People Power Revolution. Milyon-milyong tao ang nagtipon sa isang pangunahing abenida. Maaga pa lang, napuno na ang mga kalsada. Ngunit sa halip na gulo, ang nakita ko ay mga pamilya, mga madre, mga estudyante na magkakasamang nagdarasal, walang armas. Hawak nila ay mga rosaryo at mga bulaklak. Hinarap nila ang mga tangke. Ipinakita ng kamera ang isang matandang babae na nag-aalok ng pagkain sa mga sundalo. Sa kanyang mukha walang takot o pag-aalinlangan, tanging determinasyon. Itinigil ko ang video. Nagkaisa ba ang mga tao para pabagsakin ang isang diktador ng walang dahas? Tahimik na tumango ang aking assistant. Opo, iyon po ang EDSA People Power Revolution, isang kusang loob na pagkilos na nagmula sa mga mamamayan. Napatulala ako sa mga numerong sinabi niya, milyon-milyong tao. Hindi ito sa pilitan ng gobyerno. Hindi ito opisyal na utos ng estado. Ang mga mamamayan mismo ang kumilos. May mga eksena pa ng mga bata, hawak ang kamay ng kanilang mga magulang na nakatayo sa gitna ng karamihan. Marahil hindi pa lubos na naiintindihan ng bata ang kahulugan ng sitwasyon, ngunit nakatayo siya roon kasama ang kanyang mga magulang. Pinanood kong muli ang video. Mula simula hanggang dulo, dahan-dahan. Habang pinapanood ko, lalo akong hindi makapaniwala. Kinabukasan, nagpatawag ako ng pulong sa aming Internal Economics Team. Nang ipinakita ko ang video at ipinaliwanag, natahimik ang silid. Isang analyst ang nagsabi, ibig sabihin, hindi gobyerno kundi ang mga mamamayan mismo ang kumilos. Umiling ang isa pang kasamahan. Ito ay isang bagay na mahirap isipin sa gitnang silangan. Hindi ko maintindihan ang lohika ng bansang ito. Wala akong ibang masabi kundi hindi ko rin alam. Ngunit kasabay nito, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang eksenang ito ay hindi lamang isang nakakaantig na kwento, kundi isang bagay na napakahalaga. Ang pakiramdam na iyon, na nagmumula sa isang lugar na walang datos, ay patuloy na bumabagabag sa akin. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi nawala ang pagkabagabag na iyon. Sa katunayan, lalo pa itong lumaki. Sa huli, dumating ako sa isang konklusyon. Hindi ko mauunawaan ang bansang ito sa pamamagitan lamang ng datos. Nagsumite ako ng aplikasyon upang personal na sumama sa delegasyong pang-ekonomiya ng Qatar sa Maynila. Agad na tumutol si Sheikh Abdullah. Kailangan pa bang pumunta doon ng isang punong analyst? Hindi ba sapat na ang mga ulat? Sa unang pagkakataon, sinagot ko siya ng may determinasyon. Sa tingin ko, mayroon tayong isang mahalagang bagay na nakakaligtaan. Kailangan kong makita ito ng personal. Natahimik si Sheikh Abdullah na may halong pagkadismaya. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, napagtanto kong mali ang aking unang inaasahan. Sa isip ko, inilarawan ko ang isang lipunang tensyonado dahil sa mga panloob na issue at banta ng mga kalamidad. Mga taong may balisang mukha, isang mabigat na kapaligiran, isang pakiramdam ng pagiging kimi. Ngunit ang paliparan ay kabaligtaran. Isang organisadong daloy ng mga tao at sistema ng logistika, isang terminal na abala kahit sa madaling araw at mga taong mabilis at episyenteng kumikilos. Hindi tensyon kundi enerhiya ang nangingibabaw sa lugar na ito. Habang nakatingin sa labas ng bintana, napabulong ako. Bakit ganito katatag ang pakiramdam sa isang bansang laging nasa panganib? Habang papasok kami sa Metro Manila, lalo pang lumalim ang aking katanungan. Ang mga sentro ng negosyo ay nanatiling maliwanag hanggang hating gabi at sa mga kalsada, walang tigil ang takbo ng mga sasakyan. Mabilis maglakad ang mga tao. Tila isang lungsod kung saan ang paggalaw, hindi ang pamamahinga, ang normal. Sa isa sa mga araw ng delegasyon,
Sa tulong ng isang opisyal mula sa Department of Trade and Industry, nakilala ko ang isang matandang lalaki. Si Mang Lito Reyes, isang dating may-ari ng maliit na negosyo noong panahon ng martial law at EDSA Revolution. Magkaharap kaming naupo sa isang simpleng kainan at para sa kanyang edad, matalas ang kanyang mga mata. Diretsahan ko siyang tinanong, bakit po kayo sumama sa EDSA? Ngumiti siya sandali, na para bang nagtatanong ako ng isang bagay na napakasimple. Para iligtas ang bansa, iho. Hindi ko maintindihan. Pero hindi po ba iyon tungkulin ng gobyerno? Bakit kailangang pasanin ng mga mamamayan ang responsibilidad? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kape at sinabi, kapag bumagsak ang bansa, wala ring halaga ang personal mong yaman. Kaming mga Pilipino, ang pinakakinatatakutan namin ay ang pagbagsak ng aming bayan, kaya nagtulungan lang kami. Tinatawag namin itong bayanihan. Kinailangan ko ng oras para tanggapin ang kanyang sinabi. Sa Qatar, matagal akong namuhay sa ilalim ng konsepto na ang estado ay pinamamahalaan ng gobyerno. Ang mga mamamayan ay nabubuhay ng kani-kanilang buhay sa loob nito at ang mga pambansang krisis ay dapat solusyonan ng estado. Ngunit sa Pilipinas, iba. Ang bansa ay hindi pag-aari ng gobyerno. Ito ay pag-aari ng lahat ng mamamayan. Kaya kapag dumarating ang krisis, ang mga mamamayan mismo ang kumikilos. Pinag-isipan ko ang pagkakaibang iyon nang mag-isa pagbalik sa hotel. Sa gitnang silangan, kapag may krisis, nagkakaroon ng lamat sa loob. Nagkakaroon ng pagkakawatak-watak kung sino ang dapat managot at kaninong interes ang dapat mauna. Ngunit sa Pilipinas, kapag may krisis, lalo silang nagkakaisa, nagkakapit-bisig sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano kahalaga ang pagkakaibang iyon. At nang muli kong sinuri ang datos pagkatapos ng Asian Financial Crisis, muli akong nagulat. Pagkatapos ng krisis, lalong lumakas ang Pilipinas. Sumabog ang paglago ng industriya ng information technology at BPO. Nagsimula silang magkaroon ng malaking puwang sa global outsourcing. Itinaas nila ang kanilang internet infrastructure sa isa sa pinakamahusay sa rehiyon. Ang kanilang kakayahan sa electronics manufacturing ay lalo pang tumaas. Hindi sila umatras matapos dumanas ng krisis. Sa halip, ginamit nila ang krisis bilang pagkakataon upang i-upgrade ang buong istrukturang pang-industriya. Karaniwang humihina ang isang bansa matapos ang krisis. Inaabot ng ilang taon para lamang makabawi. Ngunit bakit lalong lumakas ang Pilipinas pagkatapos ng krisis? Hindi maalis sa isip ko ang tanong na iyon. Sa huli, nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ang isang panayam sa isang eksperto mula sa Japan. Isang Japanese economic security expert na matagal nang nag-aaral sa ekonomiya ng Pilipinas ang nagsabi, ang Pilipinas ang bansang pinakamabilis matuto sa panahon ng krisis. Kaya sila ang pinakamapanganib na katunggali. Natigilan ako sa pangungusap na iyon, pinakamabilis matuto sa panahon ng krisis. Kaya pinakamapanganib. Ano ang ibig sabihin nito? Matagal kong pinag-isipan iyon habang nakatanaw sa mga ilaw ng gabi sa Maynila. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko na marahil ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi paganap na nalalantad. Habang nasa Maynila, bukod sa opisyal na schedule ng delegasyon, naglaan ako ng sariling oras upang mangalap ng impormasyon. At doon, natuklasan ko ang isang partikular na pangyayari sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas na nakakuha ng aking pansin. Ilang taon na ang nakalipas, hinarap nila ang isang malaking pandaigdigang supply chain crisis na nagbanta sa kanilang industriya ng electronics na lubos na umaasa sa mga imported na piyesa. Sa simula, inakala ko na isa lamang itong simpleng issue sa kalakalan. Ngunit habang sinisiyasat ko ang mga kaugnay na dokumento, napagtanto kong hindi ito simpleng alitan. Ang mga naantalang materyales ay kritikal sa paggawa ng electronics. Ang malaking bahagi ng mga materyales na ito ay inaangkat ng Pilipinas. Kung mapuputol ang supply, hihinto mismo ang mga linya ng produksyon. Eksaktong tinarget ng krisis ang kahinaang ito. Ang reaksyon ng pandaigdigang media noon ay iisa, isang malaking dagok sa industriya ng electronics ng Pilipinas. Ang mga malalaking kumpanya ay nasa panganib. May posibilidad na bumagsak ang sektor ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang mga artikulong iyon, naisip ko na marahil ay pareho rin ang magiging hatol ko noon. Kung hihinto ang materyales, hihinto ang produksyon. Ito ay pangunahing lohika. Ngunit nang suriin ko ang datos ilang buwan pagkatapos, napasandal ako sa aking upuan at matagal na hindi nakagalaw.
Nagtatagumpay ang mga kumpanyang Pilipino sa paghahanap ng mga alternatibo. Mas mabilis kaysa sa inaasahan, ginawa nilang mas sari-sari ang kanilang supply chain. Pinalakas nila ang lokal na produksyon at pakikipagtulungan sa mga karatig bansa sa ASEAN. At ang kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa produksyon ng electronics ay hindi lamang napanatili, sa ilang aspeto lalo pa itong lumakas. Sinubukang putulin ng krisis ang isang mahinang bahagi ng kanilang supply chain, ngunit ginamit ng Pilipinas ang pag-ataking iyon upang tuluyang alisin ang kahinaang iyon. Inatake sila, pero bakit lalo silang lumakas? Bulong ko sa sarili. Kinabukasan, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa isang research and development hub para sa electronics sa Laguna. Ang nag-asikaso sa akin ay isang inhinyerong nagngangalang Jose Reyes. Mukha siyang mas bata sa akin ng ilang taon, ngunit matalas at kalmado ang kanyang mga mata. Sa loob ng pasilidad, kahit hating gabi na, halos walang lugar na patay ang ilaw. Sa harap ng mga monitor, nakatutok ang mga inhinyero sa kanilang trabaho. Mayroon daw ilan na doon na mismo sa pasilidad na nunuluyan. Tinanong ko si Jose Reyes, noong panahon ng supply chain crisis, hindi ba kayo natakot? Itinigil niya sandali ang tingin sa screen at tumingin sa akin. Natakot kami, syempre. Ngunit sa Pilipinas, palagi naming kailangang lumikha ng mga bagay na wala kami para mabuhay. Hindi na iyon kakaiba sa amin. Ganoon na talaga kami. Natahimik ako sa sinabi niya. Kailangang lumikha ng mga bagay na wala kami para mabuhay. Naramdaman kong hindi lamang ito isang simpleng pagmamalaki sa propesyon. Ito ay ang wika ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang lohika ng paglago ng Pilipinas at ng kanluran ay magkaiba sa pundasyon. Ang mga mauunlad na bansa sa kanluran ay lumalago sa pamamagitan ng pagpapatong sa isang matatag na pundasyon. Ang katatagan muna bago ang paglago, ngunit iba sa Pilipinas. Sa gitna ng kawalan ng katatagan, sa gitna ng krisis, lumilikha sila ng teknolohiya para mabuhay. Ang pagtugon sa krisis ay ang mismong makina ng kanilang paglago. Ilang araw pagkatapos, muling nagkaroon ng video conference sa London Financial Network. Naroon pa rin si Edward sa kanyang upuan at ang kanyang pananaw sa Pilipinas ay hindi nagbago. Inaamin kong maswerte silang nakaligtas sa pagkakataong ito, ngunit ito ay isang espesyal na sitwasyon lamang. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubiling sumagot. Hindi po, natahimik sandali ang silid. Kung isang beses lang masasabi nating swerte. Ngunit ang Pilipinas ay napakaraming beses nang nakaligtas. Pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng krisis sa enerhiya, pagkatapos ng krisis pinansyal, pagkatapos ng pressure sa kalakalan. Sa bawat pagkakataon, lalo silang lumalakas. Ang pagpapaliwanag nito bilang swerte ay hindi pagsusuri. Sandaling natahimik si Edward, ang ibang mga tao sa pulong ay walang imik. Para sa akin, sapat na iyon. Sa huling araw ng delegasyon, bumaba ako patungong Batangas upang bisitahin ang isa sa pinakamalaking international ports sa bansa. Mula sa bintana ng bus, namangha ako sa malawak na daungan at mga pasilidad nito. Daan-daang dambuhalang barko ang nakadaong. Walang tigil ang paggalaw ng mga crane at libu-libong manggagawa ang sabay-sabay na nagtatrabaho sa kani-kanilang pwesto. Isang automated system ang namamahala sa buong proseso at hindi nagbabago ang bilis, umaga man o gabi. Tinanong ko si Jose, huminto na ba kahit minsan ang lugar na ito? Maikli siyang sumagot. Alam namin na sa oras na huminto kami, katapusan na. Nakatayo ako sa gitna ng daungan, pinagmamasdan ang tanawin. Hindi ito isang simpleng pabrika. Ang buong bansa ay gumagana na parang isang malaking sistemang pang-industriya. Ang gobyerno, mga kumpanya, mga research institute, mga manggagawa at logistika ay magkakaugnay at walang tigil na umiikot. Bago ako bumalik sa Doha, sa huling gabi sa aking hotel, muli kong inayos ang daloy ng modernong kasaysayan ng Pilipinas. Krisis, pagkabigo ayon sa prediksyon ng mundo, pagkakaisa sa loob, pagsasarili sa teknolohiya, pag-angat ng industriya, mas lumakas na kakayahang makipagkumpetensya. Ang pattern na ito ay paulit-ulit na nangyari. Sa bawat pagkakataon, hinuhulaan ng mundo na sa wakas ay babagsak na ang Pilipinas. At sa bawat pagkakataon, binabaligtad ng Pilipinas ang hula na iyon. Naramdaman kong tumayo ang aking mga balahibo. Ginagawa ng Pilipinas ang krisis bilang makina ng paglago at hindi lang isang beses kundi paulit-ulit, tulad ng isang espada na lalong tumatalas sa tuwing hinahasa ng pagsubok.
Sa eroplano pabalik sa Qatar, matagal akong hindi nakatulog. Bakit ganito ka-obses ang Pilipinas sa pagkaligtas? Naisip kong kailangan ko ng personal na hanapin kung saan nag-uugat ang obsesyon na iyon. Pagkabalik ko sa Qatar, hindi maalis sa isip ko ang Pilipinas. Ang pattern ng paggawa ng krisis bilang makina ng paglago ay napatunayan ko na sa datos. Ang katotohanan na kusang loob na nagkakaisa ang mga mamamayan ay nagsisimula ko ng maunawaan. Ngunit may isang tanong pa rin na hindi masagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang paulit-ulit na dumanas ng krisis sa ekonomiya. Ang bansang iyon, sa kasalukuyan, ay nabubuhay sa isang sitwasyon kung saan ang mga geopolitical na tensyon sa rehiyon ay maaaring sumiklab anumang oras. Ang banta sa West Philippine Sea ay isang realidad sa loob ng ilang dekada. Ngunit sa kabila nito, hindi humihinto ang industriya ng Pilipinas. Iyon ang tunay na hindi ko maintindihan. Kaya't muli akong sumakay ng eroplano patungong Maynila. Sa pagkakataong ito, isang ibang destinasyon ang iminungkahi ni Jose. Kung gusto ninyong tunay na maunawaan ang Pilipinas, hindi sapat na makita lamang ang Maynila. Kinabukasan ng madaling araw, kasama niya akong naglakbay patungo sa isang lugar sa Visayas na minsan nang winasak ng isang super typhoon. Mula sa bintana ng sasakyan, nadaanan namin ang mga nagtataasang gusali ng lungsod at sa likod nito, walang tigil ang takbo ng mga cargo truck sa highway. Ang tanawin ng isang makabagong lungsod, ngunit ang aming patutunguhan ay isang lugar na sumisimbolo sa patuloy na pakikibaka ng bansa laban sa kalikasan. Ang katotohanang ang dalawang realidad na ito ay magkasamang umiiral sa iisang bansa ay bumabagabag sa akin habang nasa biyahe. Pagpasok namin sa lugar na muling itinayo, nagbago ang kapaligiran. Nakita namin ang mga bakas ng lumang pundasyon sa tabi ng mga bagong bahay at gusali. May mga marker na nagpapaalala sa trahedya. May mga seawalls at mga estrukturang idinisenyo upang maging mas matatag. Sa gitnang silangan, naranasan ko na ang mga lugar ng digmaan. Alam ko kung ano ang amoy ng digmaan, ngunit dito, iba. Sa mga lugar ng digmaan sa gitnang silangan, humihinto ang ekonomiya at ang buhay. Umaalis ang mga tao o, kung mananatili man, nawawala ang mga gawaing produktibo. Ngunit dito, sa gitna ng alaala ng sakuna, sa likod nito, ang buong Pilipinas ay patuloy na umiikot. Umakyat kami sa isang viewing deck, tanaw ang karagatan. Kinuha ko ang aking binocular at tiningnan ang malawak na dagat. Napakalapit ng panganib, tila abot kamay. Tinanong ko si Jose, dahil sa ganitong kalapit na panganib, hindi ba nababalisa ang mga tao sa bansang ito? Sandali siyang tumingin sa dagat. Nasanay na po kami, kaya kailangan naming mas bumilis sa pag-unlad. Natigilan ako sa kanyang sinabi, kaya kailangan naming mas bumilis. Iyon ang dahilan. Dahil may banta, dahil hindi maaaring huminto, kaya kailangan nilang mas bumilis. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong maunawaan kung bakit tila hindi normal ang bilis ng industriya ng Pilipinas, ang kanilang obsesyon sa teknolohiya at ang walang tigil na pressure para sa resulta. Hindi ito isang pagnanais na manalo sa kompetisyon. Ito ay isang likas na ugali para mabuhay. Habang pababa kami sa viewing deck, mahinahong ipinaliwanag ni Jose ang daloy ng modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga guho ng digmaan, ang walang katapusang banta ng kalikasan, ang limitadong likas na yaman, ang patuloy na pressure mula sa mga makapangyarihang bansa. At pagkatapos ay sinabi niya, sa Pilipinas palagi kaming walang oras. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpaliwanag ng lahat. Dahil walang oras, kailangan nilang maging mabilis. Ang pakiramdam na kapag huminto ka ay maiiwan ka, kapag naiwan ka ay mapapahamak ka, at kapag napahamak ka ay katapusan, na ito ay malalim na nakatanim sa kolektibong kamalayan ng bansang ito. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga bansa sa gitnang silangan. Mayroon kaming safety net ng likas na yaman. Hanggat may langis, mayroon kaming kaunting luwag. Kahit may krisis, makakayanan naming malampasan ito gamit ang kita mula sa langis. Ang aming panlabas na seguridad ay nakasalalay sa mga superpower, kaya't iba ang uri ng aming pagkaapurahan. Ngunit ang Pilipinas ay walang anumang safety net. Walang sapat na likas na yaman, hindi kumpleto ang panlabas na proteksyon, at anumang oras ay maaaring manalasa ang isang natural na sakuna. Ang paraan upang makaligtas sa ganitong mga kondisyon ay ang walang tigil na paggalaw. Noon ko lamang lubos na natanggap na hindi ito isang estratehiyang pang-ekonomiya, kundi isang estratehiyang pangkaligtasan. Pabalik kami sa Maynila.
Sa loob ng sasakyan, habang tinitingnan ko ang aking telepono, isang breaking news ang aking nakita. Isang malakas na bagyo ang nabubuo sa Pasipiko at nagbabantang tumama sa bansa. Naging tensyonado ako at lumingon sa paligid. Ang mga tao ay tila walang pakialam. Ang mga papasok sa trabaho ay bumababa sa mga istasyon ng tren. Sa mga coffee shop, mahaba ang pila. Ang mga delivery motorcycle ay humaharurot sa kalsada. Sa bintana ng mga opisina, nakikita ang mga taong nagsusuri ng mga dokumento. Kahit sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa bagyo, ang lungsod na ito ay kumikilos na parang normal na araw. Hindi ko maintindihan. Paano ito posible? Sa taxi pabalik sa hotel, maingat kong tinanong ang driver, isang lalaking nasa 60 seconds na nagngangalang Mang Ben. May balita po tungkol sa paparating na bagyo, pero parang normal lang po ang kilos ng lahat. Tumingin siya sa akin sandali sa rearview mirror at ngumiti. Kailangan pong kumain, sir? Muli akong nagtanong, hindi po ba kayo natatakot? Sandaling katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya, natatakot po. Pero alam naming mga Pilipino na kapag huminto kami dahil sa takot, doon talaga ang katapusan. Natulala ako sa kanyang sinabi. Kapag huminto kami dahil sa takot, doon talaga ang katapusan. Ito ang prinsipyong nagpapatakbo sa bansang ito. Ang takot ay hindi nagiging dahilan para huminto, kundi nagiging dahilan para mas bumilis. Marami na akong nasuring bansa sa buong mundo, ngunit wala pa akong nakitang bansang may ganitong kolektibong damdamin. Nang gabing iyon, nagpatawag ako ng isang kagyat na video conference sa Qatar Strategy Team. Sa unang pagkakataon, hayagan at malinaw kong sinuportahan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa Pilipinas. Agad na tumutol si Sheikh Abdullah. Dr. Khalid, kahit na nakita mo na mismo ang panganib ng mga kalamidad, iyan pa rin ang sinasabi mo? Hindi ba't nakumpirma mo mismo ang tensyon sa bansang iyon? Mahinahon akong sumagot. Hindi po, dahil personal ko itong nakita, kaya ko ito sinasabi. Natahimik ang silid, nagpatuloy ako. Isang bansang hindi humihinto kahit sa gitna ng tensyon. Isang bansang ginagawang lakas ang takot. Isang bansang mas bumibilis kapag mas malaki ang banta. Ang kailangan ng gitnang silangan habang naghahanda para sa panahon pagkatapos ng langis ay hindi magagarang teknolohiya, kundi isang partner na hindi babagsak anuman ang sitwasyon. At ang bansang pinakamahusay na nagpatunay sa kondisyong iyon ay ang Pilipinas. Pagkatapos ng pulong, tinitigan ko ang kalangitan ng Maynila sa gabi. Sa ibaba, puno pa rin ng mga gusaling may ilaw, isang lungsod na hindi humihinto. Ngayon, alam ko na ang kahulugan nito. Hindi nagkataon lamang na naging sentro ng pandaigdigang supply chain ang Pilipinas. Alam na alam ng bansang ito na kapag huminto sila, mamamatay sila. Kaya't sa anumang krisis, hindi sila humihinto. Ang simple at nakakatakot na prinsipyong iyon ang nagdala sa bansang ito hanggang dito. Pagkabalik ko sa Qatar, agad akong nagkulong sa Strategy Center. Sa pagkakataong ito, kailangan kong bumalik sa datos, hindi sa emosyon. Gusto kong patunayan sa pamamagitan ng mga numero ang lahat ng aking personal na nakita at narinig. Kung hindi ko makumpirma na ang aking nararamdaman ay tumutugma sa realidad, hindi ako makakasulat ng anumang ulat. Sinimulan kong suriin ng komprehensibo ang datos ng pandaigdigang supply chain mula pagkatapos ng pandemya hanggang sa kasalukuyan. Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang pagkaantala sa produksyon sa Europa ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang mga pangunahing kumpanya sa Alemanya at Pransya ay huminto o lubos na binawasan ang kanilang mga linya ng produksyon dahil sa pagbagsak ng supply chain. Sa Amerika, naging pangmatagalan ang mga pagkaantala sa logistika at puno ng balita ang mga larawan ng mga kargamentong nakatambak sa mga pangunahing daungan. Sa Tsina, dahil sa patuloy na mga lockdown, sunod-sunod na nayanig ang mga supply chain na lubos na umaasa sa ibang bansa. Ang kawalan ng katatagan sa pandaigdigang pagpapadala ay umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ngunit iba sa Pilipina, yang bilis ng pagbawi ng supply chain, nasa pinakamataas na antas, kakayahang mapanatili ang produksyon, kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Katatagan sa supply ng electronics, tuloy-tuloy. Paglago sa BPO at mga serbisyo, walang tigil. Dami ng export, tumaas pa. Habang tinitingnan ko ang screen, unti-unti akong nawalan ng imik. Hindi ito swerte. Nang ang parehong unos ay tumama sa buong mundo, ang katotohanang ang Pilipinas lamang ang nakabawi ng mas mabilis ay hindi maipapaliwanag bilang isang simpleng pagkakataon.
Sinimulan kong mas malalim na pag-aralan ang istruktura ng supply chain ng Pilipinas, isang napakabilis na network ng lohistika, kahusayan sa pamamahala ng mga daungan na kabilang sa pinakamahusay sa mundo, konsentradong istruktura ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa mga economic zone, mabilis na proseso ng pagpapasya, mahigpit na sistema ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Ang mga elementong ito ay magkakaugnay. Lalo na ang datos ng operasyon ng Port of Manila ang nakapigil sa akin. Ang bilis ng pagproseso, antas ng automation, paggamit ng kagamitan, at porsyento ng error sa paghawak ng kargamento, lahat ng numero ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Napabulong ako habang nakatingin sa screen. Hindi ito isang daungan. Ito ay isang command system para sa digmaan. Mahinahon na nagsalita ang aking assistant sa tabi ko. Dr. Khalid, hindi po ba medyo sobra ang inyong paglalarawan? Umiling ako. Hindi ito isang sistemang ginawa para sa mapayapang panahon. Ito ay isang sistemang ginawa upang makaligtas sa isang kapaligiran kung saan anumang oras ay maaaring bumagsak ang lahat. Kasabay nito, isang investment review meeting ang ginanap sa Qatar. 2 American consulting firms ang dumalo. Mahusay nilang ipinaliwanag ang mga panganib sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ang issue ng pag-asa sa Tsina, ang panganib ng mga geopolitical na tensyon, ang limitasyon ng lokal na merkado at ang pangmatagalang paghina ng paglago dahil sa mga pagbabago sa demografiya. Malinis ang kanilang presentasyon at ang lohika mismo ay hindi mali. Pagkatapos ng presentasyon, mahinahon akong nagtanong, kung ganoon bakit hindi huminto ang mga linya ng produksyon sa Pilipinas noong panahong nayanig ang pandaigdigang supply chain? Natahimik sandali ang silid. Isa sa mga consultant, matapos maghalungkat ng mga dokumento, ay sumagot, iyon ay isang espesyal na sitwasyon at hindi isang sustainable na istruktura. Hindi ko na ipinagpatuloy ang usapan sa direksyong iyon. Alam ko na sa datos na hindi iyon isang espesyal na sitwasyon. Kahit bago ang pandemya, sa panahon ng mga alitan sa kalakalan at sa panahon ng krisis pinansyal, nakatayo pa rin ang Pilipinas. Hindi iyon isang beses na pagtugon sa isang espesyal na sitwasyon, kundi isang paulit-ulit na pattern. Nang gabing iyon, inilatag ko ang istruktura ng industriya ng Pilipinas sa isang malaking mapa at iginuhit ang mga koneksyon sa pagitan ng bawat industriya. Ang sektor ng BPO ay ang nagpapanatili sa pag-andar ng pandaigdigang komunikasyon at serbisyo. Ang electronics ay ang mahalagang bahagi ng lahat ng modernong industriya. Ang renewable energy ay ang sentro ng hinaharap na enerhiya. Ang mga skilled workers, OFWs, ay ang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng ito sa buong mundo at lahat ng industriyang ito ay nakakonsentra sa iisang bansa, ang Pilipinas. Matagal kong tinitigan ang mapa. Ang Pilipinas ay hindi isang simpleng bansa ng mga serbisyo. Ito ay isang istruktura kung saan maraming mahahalagang bahagi ng hinaharap na industriya ay nakakonsentra sa iisang bansa. Kung makakapasok ka sa isang bahagi, makakakonekta ka rin sa iba pa. Ang koneksyong iyon ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nakita ko na ang malaking larawan. Ano ang hinahanap ng gitnang silangan ngayon? Hindi simpleng pagbili ng armas. Hindi rin simpleng kalakalan ng yaman. Ang pagbuo ng sariling industriya sa panahon, pagkatapos ng langis at paglikha ng isang sistemang pang-ekonomiya na hindi mayayanig ng anumang panlabas na pagkabigla. Upang makamit ang malawak na layuning iyon, kailangan nila ng isang partner. Hindi isang bansang may teknolohiya lamang, kundi isang bansang may teknolohiya, sistema, kakayahang magpatupad, at resilience. Ang bansang tumutugon sa lahat ng kondisyong iyon ay ang Pilipinas. Isang kagyat na pagpupulong ng Qatar Strategy Committee ang ipinatawag. Sa pagkakataong ito, ang mga boses ay unang nagmula sa mga batang opisyal. Isang panawagan na palawakin ang kooperasyon sa Pilipinas ng mas mabilis at mas malawak. Si Sheikh Abdullah ay nanatiling matatag sa kanyang posisyon. Nasa ilalim pa rin tayo ng proteksyon ng Amerika. Hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan iyon. Mahinahon akong sumagot, magkaiba ang seguridad at industriya. Maaari nating panatilihin ang ating kooperasyon sa seguridad sa Amerika habang ginagawang mas sari-sari ang ating mga partner sa industriya. Naging matalim ang tingin ni Sheikh Abdullah. Sa tingin mo ba ay kayang palitan ng Pilipinas ang Amerika?
Walang pag-aalinlangan akong sumagot, hindi po. Ngunit maaari silang maging isa sa mga sentro ng hinaharap na industriya. At may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsakay sa alon na iyon at pagpapalampas dito. Tila nagyelo sandali ang silid. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang lumabas ang mga ulat sa mga European economic media. Ang paglipat ng mga Gulf countries patungo sa Asia. Ang pagpapalawak ng kooperasyon sa supply chain na nakasentro sa Pilipinas, ang posibilidad ng mga lamat sa kaayusang pinangungunahan ng kanluran. Habang binabasa ko ang mga artikulong iyon, naisip ko, ang mundo ay kumikilos na, matagal na. Muli akong bumisita sa Batangas. Sa pagkakataong ito, mag-isa, alas 3 ng madaling araw. Ang daungan ay gising na gising pa rin. Walang tigil na inililipat ng mga automated cranes ang mga container at isang artificial intelligence logistics control system ang namamahala sa buong daloy sa real time. Ang tunog ng mga barkong dumarating at umaalis ay pumuno sa buong daungan. Malamig ang hangin ng madaling araw, ngunit ang lugar na ito ay hindi bumabagal kahit isang minuto. Nakasandal ako sa rehas at matagal na pinagmasdan ang tanawin. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang naghahanda para sa krisis. Ito ay isang bansang namumuhay sa krisis bilang isang pang-araw-araw na realidad. Ang dalawang iyon ay magkaiba sa pundasyon. Ang isang bansang naghahanda para sa krisis ay nag-iipon ng paghahanda sa panahon ng kapayapaan. Ngunit ang isang bansang namumuhay sa krisis bilang isang pang-araw-araw na realidad ay palaging kumikilos sa parehong bilis, may krisis man o wala. Ang hindi paghinto ay naging paraan mismo ng kanilang kaligtasan. Ito ang Pilipinas. Bago ako bumalik sa Doha, sa huling gabi, tahimik kong inayos ang aking mga iniisip habang nakaupo mag-isa sa bintana ng aking hotel. At sa sandaling iyon dumating ang isang intelligence report tungkol sa Saudi Arabia. Maikli ang nilalaman. Isinasaalang-alang ng Saudi Arabia ang malawakang pagpapalawak ng saklaw ng kooperasyon sa mga makabagong industriya ng Pilipinas. UAE, Qatar, at ngayon, pati na rin ang Saudi Arabia. Tumingin ako sa labas ng bintana at matagal na hindi nagsalita. Hindi ito nagkataon. Ang katotohanang tatlong bansa sa kani-kanilang pagpapasya ay tumutungo sa iisang direksyon ay nangangahulugang ang buong gitnang silangan ay gumagalaw sa iisang malaking agos. At sa dulo ng agos na iyon ay ang Pilipinas. Mahina akong napabulong sa sarili. Matagal nating inakala na ang Amerika ang nagpapatakbo sa mundo. Ngunit marahil, ang nagpapatakbo sa hinaharap ay ang mga bansang alam kung paano mabuhay. Ilang araw lamang matapos akong bumalik sa Doha, isang sobre ang dumating sa Strategy Center. Walang nakasulat na pinanggalingan, ngunit nang suriin ko ang laman, nahulaan ko kung saan ito nagmula. Isang non-public analysis document na may kaugnayan sa economic reform project ng Saudi Arabia. Hindi ito dumaan sa opisyal na ruta, isang dokumento na tahimik na ipinasa sa pamamagitan ng isang strategic partner channel. Ikinandado ko ang pinto at mag-isang tiningnan ang nilalaman. Malinaw ang punto. Isang pagsusuri sa mga pangunahing bansa para sa pakikipagtulungan sa Future Industry Transition Project na isinusulong ng Saudi Arabia. Advanced Manufacturing, Smart City Construction, AI Industry Development, Energy Transition Technology, at Stable Supply Chain Security. Sa 5 larangang ito, nakalista ang mga posibleng bansang makikipagtulungan at sa lahat ng item, isang pangalan ng bansa ang paulit-ulit na lumalabas, Republika ng Pilipinas. Dahan-dahan kong isinara ang dokumento, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Unang kumilos ang UAE, sumunod ang Qatar, at ngayon, pati na rin ang Saudi Arabia ay tumutungo sa parehong direksyon. Ang tatlong pinakamalalaking ekonomiya sa gitnang silangan, sa kani-kanilang pagpapasya ngunit sa isang nakakagulat na pare-parehong direksyon, ay itinuturo ang Pilipinas bilang kanilang partner sa hinaharap. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana ng Strategy Center. Ang skyline ng Doha ay nasa aking harapan. Muli kong inayos sa aking isipan ang mga karaniwang layunin ng mga bansa sa gitnang silangan. Kailangang maghanda para sa panahon pagkatapos ng langis. Kailangang gawing sari-sari ang industriya. Kailangang magtayo ng pundasyon para sa pagsasarili sa teknolohiya. Kailangang magkaroon ng isang supply chain na hindi mayayanig ng anumang panlabas na pagkabigla. Upang makamit ang mga layuning ito, kailangan nila ng isang bansang hindi lamang may teknolohiya, kundi isang bansang may sistemang patuloy na gumagana kahit sa gitna ng krisis. Ngayon,
Malinaw na kung aling bansa ang tumutugon sa kondisyong iyon. Sinimulan kong isulat ang draft ng aking strategic report. Matagal na akong analyst at nakapagsulat na ng maraming ulat, ngunit hindi pa ako naging ganito kaingat sa pagpili ng bawat salita. Sumulat ako ng isang pangungusap at huminto. Ang gitnang silangan ay hindi bumibili ng teknolohiya ng Pilipinas. Sandali akong huminto at nag-isip. At pagkatapos ay idinugtong ko. Nais nilang matutunan ang paraan ng Pilipinas upang mabuhay. Matapos isulat ang pangungusap na iyon, matagal kong tinitigan ang screen. Ito ang sagot na hinahanap ko sa loob ng ilang buwan. Ang hinahanap ng gitnang silangan ay hindi isang magarbong demonstrasyon ng teknolohiya. Ito ay ang paraan upang hindi bumagsak, ang paraan upang hindi masira, ang paraan upang maging mas malakas mula sa krisis. At ang bansang nagpatunay nito sa loob ng ilang dekada ay ang Pilipinas. Ang panghuling pulong ng Qatar Strategy Committee ay ipinatawag. Hanggang sa huli, hindi sumuko si Sheikh Abdullah sa kanyang posisyon. Nasa ilalim tayo ng payong panseguridad ng Amerika. Hindi natin dapat kalugin ang relasyong iyon. Mahinahon akong sumagot, maaaring magbago ang kaayusan. Palagi itong nagbabago. At sa tingin ko, ang Pilipinas ay papalapit sa sentro ng nagbabagong kaayusan. Ang pagsakay sa agos na iyon at ang pagpapalampas dito ay lilikha ng magkaibang kinabukasan. Naramdaman kong nagbago ang hangin sa silid. Hindi na nagsalita pa si Sheikh Abdullah. Ilang araw pagkatapos ng pulong, muli akong bumisita sa Maynila bilang bahagi ng delegasyon ng Qatar. Sa pagkakataong ito, ang aming schedule ay direktang pagbisita sa mga high-tech industrial parks ng Pilipinas. Pagpasok ko sa isang pabrika, may naramdaman akong kakaiba. Walang gaanong nagbago sa mga kagamitan kumpara sa aking huling pagbisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang teknolohiya mismo ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay ang bilis. Ang bilis ng pagbabago sa produksyon sa isang automated factory na gumagamit ng AI. Ang bilis ng pagsasaayos ng proseso sa isang linya ng produksyon ng semiconductor. Ang bilis ng pagpapasya at paggalaw ng isang automated logistics system. Ang bilis kung saan sinusuri ang datos at nagiging konklusyon sa isang research center para sa renewable energy. Lahat ay mas mabilis kaysa sa anumang industrial site na aking naranasan. Hindi ito abnormal na mabilis, ito ay natural na mabilis, na para bang ito ang normal. Tinanong ko si Jose, bakit ganito kabilis? Sandali siyang nag-isip at mahinang sumagot dahil naging mapanganib para sa amin ang maging mabagal. Natahimik ako sa kanyang sinabi, naging mapanganib ang maging mabagal sa loob ng mga salitang iyon. Nakapaloob ang lahat ng bilis, obsesyon at walang katapusang paggalaw ng Pilipinas. Hindi ito kasakiman, ito ay ang gramatika ng kaligtasan. Nang gabing matapos ang aming pagbisita sa Maynila, tumawag sa akin si Edward. Ang mga European economic media ay nagsimulang mag-focus sa lumalawak na kooperasyon sa pagitan ng gitnang silangan at Pilipinas na nagdudulot ng pagkabahala sa Western financial circles. Masyado nang lumalayo ang gitnang silangan. Maaari itong sumalungat sa interes ng buong kanluran. Tumingin ako sa mga ilaw ng Maynila sa labas ng bintana at sumagot, hindi. Ngayon pa lang kami nagsisimulang makita ang hinaharap. Naputol ang tawag. Sandali akong nanatili sa katahimikan. Ilang buwan lang ang nakalipas, may bigat sa akin ang mga salita ni Edward. Isinasaalang-alang ko ang kanyang pagsusuri at iginagalang ang kanyang opinyon. Ngunit ngayon, iba na. Hindi siya nagbago. Ngunit ako ay ganap ng nagbago. Bumalik ako sa aking silid sa hotel at sa huling pagkakataon, muli kong inayos ang daloy ng modernong kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula sila sa mga guho, itinulak nila ang industrialisasyon sa gitna ng kahirapan. Pinalaki nila ang teknolohiya sa isang estado ng patuloy na banta mula sa kalikasan. Nilabanan nila ang krisis pinansyal sa pamamagitan ng lakas ng kanilang mga mamamayan sa buong mundo. Itinaas nila ang kanilang kakayahang maging self-reliant sa gitna ng mga alitan sa kalakalan. Sila ang pinakamabilis na nakabawi ng mayanig ang pandaigdigang supply chain. Lahat ng kanilang kahinaan ay naging kalakasan. Dahil walang likas na yaman, pumunta sila sa teknolohiya at serbisyo. Dahil maliit ang kanilang lokal na merkado, lumabas sila sa buong mundo. Dahil walang tigil ang banta, mas mabilis silang kumilos. Dahil paulit-ulit silang dumanas ng krisis, ang resilience ay nakatatak na sa kanilang pagkatao. Hindi ito isang kwento ng tagumpay, ito ay isang kwento ng kaligtasan.
At ang kwentong iyon ng kaligtasan ang siyang naging pundasyon ng kanilang pinakamalakas na kakayahang makipagkumpetensya sa industriya ngayon sa mundo. Sa paliparan pabalik sa Doha, napahinto ako sa harap ng isang malaking billboard, Philippines-Qatar, Partnership for the Future. Isang pangungusap na hindi ko man lang maisip ilang buwan na ang nakalipas. Habang tinitingnan ko ito, naramdaman kong kakaibang bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ito ang katiyakan ng isang analyst, kundi ang pakiramdam na maging bahagi ng isang malaking agos. Naupo ako sa aking upuan sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. At napabulong ako sa sarili, matagal nating hinanap ang mga malalakas na bansa. Ngunit ang tunay na mapanganib na bansa ay ang bansang may karanasang bumagsak at bumangon muli.